Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Tabas ng Batas. Kasama sina Attorney Chona Cruz Gonzalez at Attorney Micah Rachel Cruz. Isang magandang Sabado ng umaga sa inyo, kaibigan. Kayo pong nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa iba pang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng internet via online streaming sa febc.ph. Magandang araw po sa inyo. Makhay na aga sa inyo namin nakikinig din sa Bicol Region sa pamamagitan ng Care 104.3 The Way FM. Diyan din po sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXS Radio Komunidad. Buenos dias po at maging sa 1197 DXFE Davao. Happy listening po sa inyo. At napapakinggan din pala tayo sa 1062 DXKI, your friendly voice in Coronadal City, South Cotabato. Tuwing Sabado rin 11:30 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Kaya naman binabati natin ang lahat na nakikinig sa City of Coronadal at South Cotabato. Sa inyo rin po, syempre na narito sa Metro Manila at walang sawang nakatutok tuwing Sabado. Magandang umaga po. Ito po ang programang Tabas ng Batas dito sa paborito niyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live, YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV and simulcast sa ating partner television station channel 185 GCTV. Kami po ang iyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Micah Rachel Cruz. Magandang Sabado po ng umaga sa inyong lahat. Ako naman si Attorney Chona Cruz Gonzalez at kami po ay nag-agalak ni Attorney Micah na magkakasama na naman tayo ngayong Sabado ng umaga. Ang bilis talaga ng panahon, ano? At patapos na tayo halos ng June. At salamat po at maging sa panahon ng pandemya ay sinasamahan tayo ng ating mga kaagapay. Kaya bigyan natin ng daan ang kanilang mga pagbati sa atin. Ang sabi ni Melba Mina Di Matulak, hello po, watching and listening sa inyong very informative program at nakakadagdag kaalaman sa aming mga nanay. Ayan, so hello sa ating mga nanay na kasama natin ngayon. Glad to see you, Attorney Chona and Attorney Micah. More blessings sa inyong ministry at maraming salamat po at sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Tunay nga po sa Panginoon lang ang papuri. Gayon din si Violeta Red. Sabi niya, blessed Saturday po. Laging nakikinig sa radyo po at patuloy na natututo. Maraming salamat po. Gayon din kay Maricor Lucas Tandang, blessed morning, Tabas ng Batas. Gayon din kay Norma Leanio, sabi niya, good morning po, madaming natututunan. Salamat. At si Edwin George Villeza, watching from Toronto, Canada. Ayan, kumusta po kayong lahat? Oo, nakasama natin ngayon, even from other countries. At hindi pa tapos, buwabati rin sa atin sina Mary Ann Andrea Guzman Gante. Good morning daw po mga attorneys, maraming akong natututunan sa inyong mga payo, lalo na rin yung Word of God na binabahagi ninyo. God bless po. Lina Umali says good morning and have a blessed day. God bless you. Cynthia Bulan, buwabati po ng very informative po. Mabuhay po kayo. Anyan ni Rosalinda de Guzman, listening po always. And last but not the least, sabi po ni Lina Umali, good morning and have a blessed day. God bless. At sa punto pong ito, nais nating pasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy natin nakakapartner sa ministeryo ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at inyong suporta, mahigit 7 dekada na po tayo nakakabahagi ng tamang balita at mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. At sa mga nais naman po maging kabahagi ng 702 DZAS FEBC Radio, at lahat ho ng mga programa nito sa marami pang taon ng pag-broadcast. Maaring magdeposito ho kayo ng inyong tulong suporta sa alinmang FEBC bank accounts sa BPI current account number 2431-009393, BDO savings account number 0041-503-66783,
Metrobank current account number 631-7631-055598. At syempre, pwede din ang online donation. Bisitahin lang po ang ating donation website sa donatenow.febc.ph. Ayan, at ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na kami ni Atty. Maika kasama ng ating mga manggagawa dito sa ating himpilan sa inyo pong patuloy na pananalangin at pagbibigay suporta. Kasi Atty. Maika, sa kanilang patuloy na pagbibigay ay makapagpapatuloy din ang ating programang Tabas ng Batas sa pagbibigay ng kaalamang legal at ng mga pagpapayo na may kinalaman sa mga problema nila na, of course, nasasangkutan pa rin ng batas. At action-packed as usual ang ating programa ngayong umaga, Atty. Chona. Pero bago muna ng lahat, ang dapat niyong abangan sa ating programa ngayong umaga, nakita muna ang ating pagkaing pangkaisipan. Mula sa aklat ng Efeso, chapter 4, verse 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Magandang paalala yan sa atin, Atty. Maika. At sa inyo naman po, na patuloy na nais na maging bahagi nitong ating diskusyon ngayong umaga, maaari po kayo magpadala sa amin ng inyong mga komento, lalo na yung inyong mga katanungan. Kasi yan ang ating bibigyan ng katugunan mamaya. Kaya ipadala lamang po ang inyong mga katanungan. I-type lamang sa inyong mga smartphones TNB space ang inyong katanungan o komento at ipadala po dito sa mga sumusunod na cellphone numbers. Pakinote po ninyo. Itong ating Globe number ay 0916-296-6620 at ang ating smart number naman ay 0961-784-9351. At maaari din po kayong magpadala ng mensahe via social media. Magpadala lang po ng komento o mensahe sa ating Facebook page sa Tabas ng Batas FEBC. At habang nandun po kayo, pwede ko bang mahiling sa inyo na please like and share para mas madaming makinabang sa Ministeryo ng Tabas ng Batas. Sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas, tutungo na po tayo sa ating segment na Punto per Punto. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Nagbabalik po ang Tabas ng Batas at kami po ang iyong kakampi sa batas ngayong umaga. Ako po si Atty. Maika Rachel Cruz. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At of course, Atty. Maika, hindi tayo kumpleto kung wala ang ating cute crew na sina Absidi Ferrer, ang ating Prodtex na sina Benjo Morano, sila JV Tabua, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, at ang ating RTV na sina Abby Glindo, Chris Rosete, Wenmark Balatutan, at Eileen Valdez. Ngayon, Atty. Maika, sa ating first segment, ang Punto per Punto segment, ano ba ang pag-uusapan natin na mahalagang impormasyon, mahalagang kaalaman para naman sa ating mga kaagapay ngayong umaga? Okay, exciting to Atty. Chona. Bagamat hindi bago yung batas, I see a need na siguro dapat ma-refresh tayo. Dahil noong 2018, naglabas po ng batas na ang tawag po ay Republic Act 10963 o yung train law. Tax reform po ang paksa nitong batas na to at ang isa sa mga areas na talagang naapektuhan niya na maganda is yung larangan ng estate and donors taxes. Before kasi Atty. Chona, before train law, ang taas-taas ng taxes for estate settlement. So ang dami, I'm sure madami tayong mga listener na naging ganun yung problema na nakatenga lang yung minana na lupa o bahay kasi hindi maayos sa tax, hindi maayos yung papeles, nakapangalan pa sa ninuno. Yung kanilang bahay kasi hindi malipat-lipat. Yes. And of course, ang Pilipino, ang attitude yan, mahal, so saka na. Pero ginawa po ng train law and reform po niya yung taxation system. So, ngayon po, ang tatalakayin natin, ang specific na advantages nito ayon sa implementing rules and regulations ng Bureau of Internal Revenue. Kasi yung train, framework yan. Tapos nung sinabi siya sa BIR, sinabi ng BIR, ito na ang detalyadong mangyayari dyan. Ang first and most important, reduced ang tax on
either donating or yung passing on property Mm-mm. from dati kasi graduated scale yan eh. Yes. Yung estate tax was anywhere from 6% depending on the value of the estate up to 20%. So ang taas, di ba? Lalo na pag Taas. malaki yung properties, ginugol lang Mm-mm. minuno mo, madaming lupain, madaming real property, 20% noon ang ibabayad na tax. Ginawa ng gobyerno through the train law is 6% na lang. So pareho na rin siya ng donation. 6% ang babayaran na tax. But apart from this, which is probably the best known advantage of train law, there are other significant improvements. Ano 'yon, no? First of all, meron pong tinatawag na standard deduction. Parang yung simula pa lang binabawasan na yung value ng estate para discount pa. Oo, parang ma-encourage naman yung mga Yes. kababayan natin na isettle nyo na yung mga properties, bayaran nyo na yung taxes. Kasi syempre mag-earn din naman ng gobyerno natin mula sa Yes. taxes na yon. O kung ma-encourage nila lahat na magbayad na. So, kapansin mo nga, parang ginawa ng standard kasi maski ang capital gains tax, 6%. So more or less, ipinareho na lang doon. At maganda nga kasi may mga deductibles pa. Yeah. Ito, yung deductible, exciting to. Actually, ngayon ko lang nalaman nung ini-research Okay. ko. Di ba dati yung standard deduction for a citizen or resident of the Philippines was 1 million. Under train law, 5 million ang deduction. So, sabihin natin, kung 10 million ang estate na pagbabayaran ng tax, dati, 9 million ang magiging taxable. Ngayon, because 5 million na ang standard deduction, basta resident or citizen, 5 million na lang yung tax base. Mga ngalahati halos yung tax na babayaran, no? The standard deduction for estate in the case of a non-resident alien, so foreigner, is 500,000 pesos. Pero pag Filipino yan or resident, 5 million. Next, the maximum deductible amount in the case of family home, di ba may deduction din yan? Yes. Dati 1 million din yon. Kasi pag may family home, ipapasa 1 million ang ibabawas sa value para ma-discountan yung tax. Ngayon, maximum is 10 million pesos. No? Ang kailangan lang, kumuha ng certification sa barangay where that the family home is the actual residential home ng taong namatay, no, at the time of his death. So, yun lang, no? Naging 10 million ang maximum deductible. Next, ang pagkuha ng estate PIN, kasi parang tao, yung estate dapat magkaroon din ng tax identification number. It's still required, but there is no longer a requirement to file a notice of death. Ano yan yung magpapapublish ka pa, yan. Basta after train law, namatay yung magpapasa ng property. Okay. The time of filing and payment of estate tax is 1 year from the death. Dinoble nila yung dating 6 months lang. Madami nagkakandara pa. Ang ikli nun. In fact, hindi umaabot kasi kamamatay nga lang. Alam mo tayo mga Pilipino, nagluluksa tayo years eh. 6 months. 6 months was just too short. Ngayon binibigyan ng 1 taon. Madali pag i-figure out. Di ba? Kasi same day next year. At the same time, Attorney Micah, lalo na nga, ngayong nagkaroon kasi ng pandemya, hindi ganun kadali mag-secure ng mga documents, especially kung ang properties na kabilang doon sa estate ng namatay ay nasa mga probinsya. So, hindi katulad dito sa Metro Manila, siguro mas madali-dali mong ma-access. May ibang mga cities na online ang pag-request mo ng mga documents na kailangan mo to settle ang estate tax mo. Paano kung nasa ibang lugar, sa probinsya, hindi ka naman basta makapunta ngayon. Kaya medyo, actually 1 year na yon, medyo pa din siya. Medyo struggle pa rin yun. Pero timely. Challenging. Diba? Pero just before the pandemic, na hindi natin alam mangyayari, time extensions, ang laking tulong talaga. Totoo naman. Ito, may extension pa. With approval of BIR, payment of estate tax can be extended up to 5 years in case of judicial settlement. So, pag may wills o dinaan sa court ang partition,
or up to 2 years in the case of extrajudicial settlement. Imagine, so payment can be up to 2 years. Payment after the 1-year period but when the approved extension will be subject to interest but not to a surcharge. So walang penalty, may interest lang. Okay. Okay. Next, with prior approval of the BIR, estate tax may be paid by installment. Yan ang gusto ng Pilipino. Di ba? Kasi then minsan talaga Oo. pero kailangan mo pa magbenta ng property, like in our case when my Totoo father yan. died, Yes. kailangan namin magbenta para mabayaran yung tax. So Oo. nakatulong yun. Kasi hindi bigla na kasi nga 'di ba lalo na nga ngayon, gusto mo naman talagang i-settle, bakit ba hindi? Gusto mo namang mabayaran ng lahat ng mga obligasyon natin sa pamahalaan. Ang problema nga lamang dahil nga sa naapektuhan ng mga hanap buhay, naapektuhan ng mga businesses, hindi ba? Hindi, malaking bagay ito na kung installment at hindi biglaan para man lang na-schedule mo yung mga gastusin mo, no? Yes. At 'di ba napa-budget mo ika nga yung 'di ba? Yung kung ano man yung pumapasok sa atin sa ngayon. Exactly, and that's the next thing that train law allows. Partial disposition of the estate to be able to settle tax liability. So 'di ba, hindi yung dating kailangan hindi nyo pwedeng ibenta lahat yan until magbayad kayo ng tax. But now, knowing that people need capitalization for settlement, pwede na ngayon. And then, last but not the least, ito, I actually had a legal battle with the authorities over this, no, for a client. Kasi pag may nag-waive, 'di ba, yung ililipat yung property pero may nagsabi, okay lang kami diyan, wag niyo na kami isama. Oo. Yung ibang mga RDO nag-i-impose sila ng donor's tax, no? That was never done until somebody had the bright idea now, pwede pang dagdagan ng ganyan. And we eventually got a favorable ruling. But the train law is now very clear. Ito, yung huli. That's why I love this law. The revenue regulations clarified that a general renunciation by an heir of their share in the inheritance is not subject to donor's tax unless specifically done in favor of another heir or to the exclusion of other co-heirs in the hereditary estate. So, pag sinabi ko, wala talaga akong part dyan, binibitawan ko, bahala na kayo. Inyo na lahat yan. Oo. Inyo na lahat yan. Maghati-hati kayo dyan. No donor's tax. So, unless, unless lang pala, specifically. Binibigay ko yung share ko kay ate. Sa isang binibigay tao kay lang. teacher, kay kuya. Ayun, may donor's tax yan. Yun, oo. It's a donation, di ba? Clear, So, kita niyo po, in layman's terms, and I really enjoyed this discussion because it talks about very, very rarely granted favor, no, in the eyes of our tax authorities. But what the reason for this is, gusto niya ma-stimulate yung ekonomiya. Kasi pag hindi na nakatenga, may bebenta, magagamit for business, may lilipat yung papeles, so mas productive yung lupa, and as a whole, the Philippines benefits. Kaya nakakatawa naman din dahil ganun nga ang batas it's so dynamic na sumusunod siya doon sa takbo ng panahon, yung pangangailangan ng panahon. At magandang balanse nito, Atty. Micah, kasi mababayaran. Ang dami kasing mga estate talaga na hindi pa nababayaran ang tax at hindi nga masettle dahil nga sa napakataas na percentage na nire-require noong dating batas. Kaya hindi makakolekta ang ating pamahalaan tuloy, no, nitong mga taxes na ito. Kaya alam naman natin, taxes ang lifeblood ng ating pamahalaan. Kaya ito ay isang paghihikayat sa ating mga kababayan na i-settle na yung ating mga estates at makatulong din naman tayo, no, sa pamahalaan na mabayaran tong mga buwis na ito at tayo rin naman may ayos na natin tong mga properties na ito, mapakinabangan na rin ng mga heirs, ika nga, Atty. Micah, dahil once na ma-settle mo na itong mga estate taxes na ito, di ba, you are now free as heirs to
di ba, deal with the properties na naiwan sa inyo. Magagamit Kaya na siya. oo. Kaya itong isang magandang halimbawa na kung paanong ang batas ay makakapagbigay sa atin ng solusyon, no? Sa sabihin, benepisyo in favor of the government kasi may buwis na papasok at may benepisyo rin naman sa mga mamamayan kasi ibinaba, meron pa mga deductions, etc. At medyo ang mga term na pinrovide ay maluwag-luwag. Mindful din ng sitwasyon ng ating mga kababayan nag-aayos. Kung kaya't napakaganda na ngayon, mahikayat ngayon ang mga tao na, isettle na natin kasi parang, di ba, maka-move forward ka na rin naman, at insofar as these properties are concerned. So yan po, nawa po na take note ninyo ang napakagandang diskusyon na ito. Pinasimplify na ni Attorney Maika ang train law na may kinalaman po dito sa ating estate tax, even ang patungkol sa donation. Kaya kung na-miss nyo yung ating diskusyon na ito, pwede nyo balikan yan mamaya. In the meantime, magbe-break lang po tayo sandali. At sa ating pagbabalik naman, bibigyan daan natin ng isa pa ring napapanahon na panukala na batas para naman po sa kaalaman natin yan. Kaya pag po kayo maglilipat ng istasyon, kayo po ay magbabalik kaagad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Attorney Chona Cruz Gonzalez at Attorney Michael Rachel Cruz para sa Tabas ng Batas. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Nagbabalik po ang Tabas ng Batas. Kami po ang iyong kakabi sa batas ngayong umaga. Ako po si Micah Rachel Cruz. Panang po si Atty. Chona Cruz Gonzalez at ngayon po ay akala at panukala segment na tayo at bigyan daan natin ang Senate Bill 2053. Ito po ay an act providing free hemodialysis, peritoneal dialysis, and other Department of Health approved dialysis procedures to all senior citizens. Ganun na lamang din ang ginagawang serbisyo ng ating pamahalaan para sa ating mga senior citizens, especially ngayon na merong vaccine rollout at pinarioritize nga ang ating mga senior citizens at hindi lamang effort ng executive kundi ngayon meron ding ginagawa ang ating mga mabatas para naman di matugunan pa ang mga pangailangan ng ating mga senior citizens. So, sa explanatory note, kasi alam mo, Atty. Micah, isa ito sa laging natin naririnig sa ating mga kababayan, lalo na nga sa ating mga elderly, na they have to go through dialysis. At hindi ito biro, hindi ako nagkakamali, parang this is about twice or thrice a week na dapat na ginagawa. And parang ang minimum cost ata is like maybe 4,000 or 5,000, I think. Mamura na yun. Parang may 3,500 pa. Pero kahit na, libo pa rin yan. At kung yan ay 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, you can just imagine, Atty. Micah, ang expense na dadalhin ng pamilya, lalo pa na nga ngayong panahon ng pandemya. Kaya dito, sabi niya, chronic kidney disease is an important contributor to global mortality and morbidity. In 2017, chronic kidney disease resulted into 1.2 million deaths worldwide. With the natural aging of the kidneys, chronic kidney disease more common with increasing age. Conditions prevalent in senior citizens such as heart diseases, high blood pressure, and diabetes also damage the kidneys. O nga, lahat na apektuhan kasi pag gamot, 'di ba, para sa isang certain health condition, alam naman natin kidney ang nagpo-purify at lahat dumadaan, good and bad. Yung byproduct noong mga gamot na ito na ating tinitake. So, this is largely preventable and treatable through dialysis procedures such as hemodialysis and peritoneal dialysis. However, the cost of medical treatment for kidney diseases in the country remains highly expensive.
The Philippine Health Insurance Corporation, or PhilHealth, only subsidizes 90 out of the 144 dialysis sessions needed in a 44. So, no, na natitira para, 'di ba, i-shoulder ng mga patients. The COVID-19 almost twice. Oo, hindi ba? The COVID-19 pandemic magnified the physical and financial vulnerabilities of our senior citizens. Not only are they at high risk of contracting the virus, but also many senior citizens only rely on their social pension, a measly amount of 500 that they receive monthly. And finding other means of income or employment would be difficult at the age of 60. Unang-unang, hindi ka na nga makakalabas. No? So ang hirap ding maghanap buhay para sa ating mga elderly, ang hirap na mamasukan. Although meron pa rin namang oportunidad, dahil nga sa pandemya, nare-restrict yung kanilang mobility. Now, finding other means of income is difficult, and with a case rate of 2.5, dito nakalagay 2.5 per session of dialysis, siguro government hospital ito, Attorney Mike. Mura na narinig ko yan. Oo, no? We cannot expect that our senior citizens needing this life-saving treatment will be capable to pay the remaining 54 sessions amounting to 135,000. Naku, masyadong mataas masyado, no? Hindi talaga kakayanin. Pang gusto ko uminom ng basong tubig na malaki. 135,000. No? So consistent with the Constitution, which seeks to endeavor to make essential goods and services available and affordable, especially for our elderly, this bill seeks to provide free hemodialysis, peritoneal dialysis, and other DOH-approved dialysis procedures to senior citizens. To honor the efforts and contribution to society of our lolos and lolas, we must side and safeguard them in their vulnerable state. Actually, yan yung mga bagay na laging sinasabi before even nung mga di ba, mga senior citizen benefits na dinidiscuss dati sa Kongreso. Isa yan sa hina-highlight. Kasi nga, sabi nila, bakit ang dami naman yata ang benefits na binibigay? But of course, ang underlying reason naman dyan ay they have, for most of our elderly and senior citizens, they have contributed so much during their prime years. Diba? Doon sa mga businesses natin, sa ating workforce, they have contributed. So this is but fitting na sila naman ay bigyan ng serbisyo at benepisyo ng ating pamahalaan. Kuma-cite ko yung Supreme Court in another case. Okay. Pero yung sabi niya na people who have decided, this is in terms of yung foreigners na kumuha ng Filipino citizenship, diba? Naging naturalized. But I think it also applies to people who have chosen to grow old in the Philippines. Diba? They have chosen to rise and fall with the fortunes, to paraphrase the Supreme Court, of our country. Imbis na maghanap sila ng retirement life in another country or mas magandang buhay sa ibang bansa, they decided to invest it here at dito na rin sila tumanda. Diba? That counts for something. Kaya gano'n na lang din ang pagtingin ng ating batas para sa ating elderly. So this act shall be known as Free Dialysis for Senior Citizens Act of 2021. So may kilang naman to, Atty. Micah. Sabi lang, Section 2, the cost of all the needed hemodialysis, peritoneal dialysis, and other DOH-approved dialysis procedure shall be fully reimbursed by the PhilHealth. So PhilHealth ulit ang sana kaya. I mean, these have been difficult times for PhilHealth. Iyon nga kasi di ba yung mga testings, laboratories, tapos yung di ba yung COVID-19 na treatment, etc. Kakarga na rin dito sa PhilHealth. So ito ay isang benepisyo pa na gusto ibigay sa ating mga elderlies. Pero yun nga, i-reimburse ulit ng PhilHealth. Provided such treatment is availed at the PHIC accredited hospitals, government hospitals, or freestanding dialysis centers
provided further that only those procedures that use the dialysis solutions included in the latest edition of the Philippine National Drug Formulary shall be reimbursed by the PhilHealth. So merong specification, Attorney Micah. So kailangan daw, itong procedures na ito ay gumagamit ng dialysis solutions included in the latest edition of the Philippine National Drug Formulary. Yun lang ang re-reimburse ng PhilHealth. Provided finally that only laboratory procedures and supplies considered necessary shall be covered by the PhilHealth. PhilHealth shall, as soon as possible, reimburse all official receipts for drugs, supplies, and laboratory procedures dated 30 days prior to the date of the claimed session. So, kaya kailangan din, Attorney Micah, na una-una yung mga investigasyon tungkol dun sa alleged corruption dito sa ahensya, dapat talaga na magkaroon ng resolution itong mga pag-imbestiga na ito kasi kung totoo ang mga nangyari itong mga corruption issues na ito, besetting this agency, malaking pera ang nawala at hindi nauuwi sa mga sana, 'di ba, mga karagdagan pa sana ng programa katulad na ito. Kaya yung every peso na napupunta sa corruption, ang equivalent niyan ay meron tayong kababayan na hindi maka-avail ng benepisyo na dapat sana ay maibigay sa kanya just because meron tayong mga ganitong unfortunate situation sa agency. So pangalawa, of course, ang ating namang mga miyembro ay hinihikayat na patuloy na magbayad, maghulog ng kanilang premiums para naman ito'y makatulong para sa lahat dahil kung naririyan ang pondo ng PhilHealth at patuloy na iyan ay nasusustain yung funding, meron tuloy siyang pang-reimburse sa mga expenses ng ating mga kababayan na katulad dito, mga dumaranas ng ganitong sakit at kinakailangan mag-dialysis at maging doon sa ating mga kababayan ngayon na may COVID-19 na sakit. Kaya ito yung mga bagay na dapat na talagang tingnan para naman itong ganitong panukalang batas, maging batas man, talagang makita natin maipapatupad kasi masusustain ng PhilHealth yung mga ganitong pinapasagot sa kanya ng mga benepisyo para sa ating mga mamamayan. So, yan po ang ating pinaglingkod na panukalang batas para sa ating kaalaman, ang Free Dialysis for Senior Citizens Act of 2021. Kami po ay magbe-break sandali ni Attorney Micah at sa ating pagbabalik ay bibigyan daanan natin sa inyong paboritong programa at paboritong segment, ang blockbuster, segment, Payo de Asunto, ang inyong mga katanungang ipinadala sa atin. Kaya po, huwag kayong maglilipat ng istasyon, kami ay magbabalik agad dito pa rin sa inyong paboritong programa, Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Tabas ng Batas. Kasama sina Attorney Chona Cruz Gonzales at Attorney Micah Rachel Cruz. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Nagbabalik po ang Tabas ng Batas at andito na po tayo sa ating blockbuster segment kung saan natin bibigyan ang katugunan ang inyong mga legal na katanungan sa Payo de Asunto. Take it away, Attorney Chona. Ano ba ang ating first question? Oo nga, at bilis nasa Payo de Asunto na tayo. At ang unang katanungan, Atty. Micah, ito ang kanyang sabi. Blessed Saturday po, Tabas ng Batas. Tanong ko lang, kailan ko kaya makukuha yung piyansa ko? Ako po ay kinasuhan last October pa po. Pumunta ako sa Malolos, ang sabi wala pa raw final resolution. Ilang beses na po akong pabalik-balik doon kasi po inutang ko lang din yung pinampiyansa ko. Salamat po ng marami sa sagot ninyo. Attorney Micah,
hindi niya nasabi sa atin anong klaseng kaso ang naisampas laban sa kanya na nangangailangan niya na magpiyansa kasi ang piyansa ay para sa kanyang provisional release, Liberty. ano? Yes. Oo, o liberty, provisional liberty. Doon siya concerned actually sa piyansa kasi nga inutang na yon, ano? Actually ako ang concern ko, ano kaya ho yung kinaso sa inyo at syempre ang gusto natin ma-acquit kayo doon kung wala naman kayong kasalanan. Actually, Attorney Chona, exactly. To answer their concern directly, ang piyansa, maisusoli yan sa'yo once the case is subject to final disposition. Either it is dismissed outright kasi walang support, yung without merit, yung pag-file pa lang ng kaso, Wala ebidensya. walang ebidensya, or dumaan na sa paglilitis, dumaan na sa husgado, full trial on the merit, nag-decide na acquitted siya. Doon masosoli yung piyansa niya. Pero at this stage, kasi sabi last year lang di ba? Late last year October. lang na-file yan. So ibig sabihin, kasi simula pa lang, the only way na masosoli yan sa'yo na maaga is if the court dismisses the case outright. But secondary lang yan, Attorney Chona. Ang importante dyan is alamin niya ano ang kaso niya, anong stage at paano niya dedepensahan. Kasi kapag na-acquit ka, hindi lang masosoli sa yung piyansa mo, hindi ka pa makukulong. So I think that's the more important na kumuha ka ng abogado pag depensahan mo ng tama yung kaso mo. Ayan. At kung meron pang additional information, Attorney Micah, na nais na iparating sa atin, pwede pa rin, pang matugunan naman natin according do sa inyong ipapadalang information. Another question. Good morning po, attorneys. Regarding po sa pamana ng magulang ko na bahay sa province. Ito po ay sinira ng pamangkin at inaangkin na yung lupa. Naka-tax declaration pa lang at inilipat na sa kanilang pangalan. May hawak po kami na last will and testament at witness din ng isa pang tiyahin ko. Maraming mga kulang na information, Attorney Micah. Kaya subukan na lamang nating sagutin based dun sa kanyang mga information na pinrovide. Una-una yung property tax declaration lang. At tulad ng lagi natin na pag-uusapan, pag tax declaration, hindi ito pruweba o ebidensya ng pag-aari. No? Yes. Hindi ito proof of ownership, kundi ito ay maaring pagpapatunay lamang ng possession na kayo ang naroroon. Nagbabayad ikaw ka ang para sa tax. nandun at nagbabayad ka ng buwis, ng amilyar. At ang isang bagay naman ay may kinalaman naman doon sa last will and testament. Last will and testament, Attorney Micah, alam natin, dumadaan pa rin ito sa korte. Merong petition, at merong proseso na tinatawag na probate of will. At kinakailangan muna itong ma-affirm ng husgado para bago pa maipatupad ang nilalaman ng last will and testament. So I would suggest first alamin nyo, give us more information, may titulo ba yung lupa na yan? Kasi kapag may titulo yan, iiral kung sino yung may-ari sa titulo. Yes. Diba? Kung patay na sila, ang may primary right na makuha yung property, yung taong magmamana sa kanila. And as far as yung last will and testament is concerned, you'll really need a lawyer. Kailangan nyo po ng abogado para ma-file yan sa court. Pag na-aprobahan niya ng court, pwede na siya gamitin para yung huling habilin ng gumawa nun masusundan at pwedeng ma-enforce. Yes. Tayo naman dumako sa isa pang katanungan na may kinalaman naman sa pagkatrabaho. So, sabi niya, good morning to everyone, especially to our attorneys. I am glad to have come over your channel. So, marami na tayo ngayong paraan para mapakinggan at mapanood. Kaya salamat po sa inyo na ngayon lamang nakapag-tune in. Okay, sabi niya, ako po ay nagtatrabaho sa isang company and I am relieved of my position without substantiated cause.
and transferred to a project with non-existent plantilla position and not even existent in our organizational structure. In the memo given to me, puro praises po ang nakasulat since ako ang nag-create ng project, but behind everything, it was decided in bad faith. This is just to get rid of me in the position. So parang may praises, pero at the end, parang tinatanggal daw siya doon sa kanyang position. Is this constructive dismissal, and what are my rights as an employee under the labor laws if the decision is not covered in our company policy? I am performing employee with highly commendable performance ratings for the last 3 years. Even my co-employees and department managers could vouch for my performance. Okay, the top management, which relieved me, is only temporary, and his assignment supposed to be is just to resolve conflict between the board of managers, etc. Okay, so I hope mag-guide po ninyo, especially on the proper things that I should do. Is this constructive dismissal, Attorney Mike? Actually, yun di ba? Paniwala niya na his move to, or yung assignment niya to another position was meant to remove him. Is that constructive dismissal? Ganito, let's define constructive dismissal. Constructive dismissal is where hindi ka talaga tinanggal. There is no order or decision saying you're terminated. But you are subjected to conditions that make continued work in the company untenable. For example, executive ka, pipilitin ka na mag-work sa line functions na hindi mo naman kabisado, or ilalagay ka sa isang posisyon na you're isolated from everybody, nasa tuktok ka ng bundok. Mga ganun, di ba? Wala ka na makausap. In other words, you're being told, get lost. That is constructive dismissal. Ngayon, if the move to a new position was done so that this person would feel uncomfortable, yung parang napaka-unjust and unreasonable na situation niya, that's constructive dismissal kasi it's meant to make the person say, ayoko na, I quit. Pero hindi niya kasalanan yon dahil inipit siya. But it is not constructive dismissal. What is not? It is not constructive dismissal to reassign somebody. Reassignment per se is not illegal. That is within the business judgment of the organization. To promote somebody is not illegal, of course, di ba? Unless you're promoted to a position that you don't get you get lower pay, or the work is unreasonable for you. Let's say senior ka na, tapos biglang lalagay ka sa assembly line na pangbata ang ginagawa, so you have to check. Ako, I welcome this person giving us more information. Has the move made your work environment less favorable and more miserable? Pero if you're making the same pay, if you have a team, if you still have a lot of responsibility, the same as before, that's not constructive dismissal. Pero pag in-engineer yan para gawin kang miserable in the hope that you will quit, yon, pwede mong dalhin sa labor yan. Kasi nabanggit niya, transfer siya, kailang project. Transferred to a project with non-existent plantilla position and not even existent in their organizational structure. Actually, Attorney Chona, on that score, there are many companies that have unupdated organizational charts kasi they haven't met on it yet or what. The law is actually favorable to this person. Even if you're assigned to a project na wala sa plantilla, as long as you can prove na sila yung sumisweldo sa'yo, sila yung umuutos sa'yo, you remain a company employee. The lack of organizational structure is not automatically constructive dismissal. It is the conditions that you have to go through when you are moved. Diba? Yes. Kasi pwede naman, counter example, you can be moved to a new project, wala pa siya sa plantilla, pero maganda naman, groundbreaking siya.
You're paid well and your expertise is needed. Pero pwede rin ililipat ka sa project na parang you're cast into outer darkness para makalimutan ka na. No? It's a project that is not even being attended to anymore. Yun, constructive dismissal yung kasi tinapong ka doon. Ayan. So, I hope nagkaroon po ng malinaw na pagdi-differentiate doon sa kung ano ba ang constructive dismissal at ano ang hindi constructive dismissal in this situation. Ayan. So, another question, sabi niya, hingi po ako ng advice, attorney. Sabi niya, last December 15, 2019, nag-down ako ng 50,000 sa water system. Ang worth po ng water station ay 149,000. So, parang franchise business siguro to, Attorney Micah. Water refilling, no? Oo. Binigyan nila ako ng provisional receipt sa isang bond paper. Ipinadala sa LBC ang contract na pinirmahan ko. Sa kontrata, nakalagay po na kapag nabuo ko na yung down na 50%, saka magpoproseso ang installation ng water station. But due to pandemic, nagkaroon po ng COVID ang anak at nagamit ang pera sa pagpapagamot. Sumulat ako sa general manager na nag-receive ng pera ko na i-refund na lang nila kasi wala na po akong pera para ituloy pa yung business ng water station. Ang sagot nila ay ganito, no refund and cancellation. Ano po ang gagawin ko? Senior na kami mag-asawa. Galing sa SSS ang amin pong ibinigay. Gusto na lang po namin makuha ang pera para magamit sa maintenance medication kasi post-stroke patient ang asawa ko. Attorney Chona, the law that decides this is actually the civil code. Diba? Ang naisip ko dyan no one is allowed to unjustly enrich themselves diba? At the expense of another. Kasi there are some situations, for example, reservation fee, di ba? Kaya may reservation fee, valid 'yon. Dahil kapag binayaran mo sila, hindi nila ibebenta yung property, goods, or whatever to another person kasi nakapag-reserve ka. Yes. You have the option to use their services. But in this case, I think the courts and Department of Trade and Industry, DTI, will side with our caller kasi unjust enrichment yan. Nung nagbayad siya ng down payment, wala pang dinadala na equipment. Di ba? Ang sabi nga sa kontrata, pag nakabayad ka pala ng 50, doon ka palang bibigyan ng installation. Ito, walang ginawa yung franchisor, kundi tumanggap ng pera, naghihintay lang sila, wala silang binigay na serbisyo o gamit. Tapos pag nahirapan pa yung tao na to, imagine hindi lang ordinary reason hindi siya nag-change ng mind or nakahanap ng ibang negosyo. Hindi arbitrary. Nagkasakit, di ba? So all the more, dapat isoli yan because pag kinip nila yon, that will be unjust enrichment. Wala silang binigay na katumbas ng perang hinahawakan nila na galing sa franchisee nila. And my suggestion is get a lawyer who knows and agrees with that opinion, pakasulatan sila na pag hindi nyo sinuli yan at pinasoli sa iyo ng husgado, mas malaki ang babayaran ninyo. Yun. Ayan. So, nawa po ay nabigyan ng linaw ang inyo pong katanungan na yan. So, another question. Magandang araw po, attorney. Tatanong sana ako, anong pwedeng gawin? Kasi gusto ko sanang ilipat na sa apelido ko ang apelido ng anak ko na 3 years old. Kasi yung tatay niya po, wala namang kaming contact. So, lumalabas, Attorney Micah, na apelido, ang ginagamit na apelido ng kanyang anak na 3 years old ay yung apelido ng kanyang tatay. Yes. At ngayon, bagamat hindi nabanggit, kasal ba sila at sila ba ay or acknowledge ba ito ng father, but the fact is sa ating pagkaunawa doon sa dokumento ng batang ito nakalagay yung apelyido ng kanyang ama at sa ganitong sitwasyon hindi niyo basta-basta kasi pagdating kasi sa apelyido, Attorney Micah, hindi mo basta-basta ito napapabago, no? Yes. Unless meron specific grounds na kailangan kang masatisfy at ito idadali mo sa korte. Pero sa ganitong sitwasyon, nadala naman ng batang itong apelyido ng kanyang tatay, mas beneficial ho yan sa kanya, mas makakabuti yan sa kanya.
sapagkat yung identity niya, hindi lang yung apelyido ninyo, kundi apelyido ng kanyang ama, nandoon sa kanyang pangalan, sa kapagkakakilanlan sa kanya. At yun ay makakabuti sa bata sapagkat, di ba, yung pagkilala noong kanyang dalawang magulang, dala-dala niya sa pamamagitan ng pangalan na yun na nakarehistro ngayon or nandoon sa kanyang dokumento ngayon. Attorney Chona, you have an entire body of law which favors the child. Yes. Parang ang batas gumagawa ng lahat ng paraan para ang bata makuha niya yung surname ng kanyang ama. So that entitled siya to inherit, kasi knowing that culturally usually yung ama yung nawawala after birth, pinoproteksyonan yung bata na there are many ways that a child can achieve paternity and filiation. Kasi hindi lang siya magmamana sa nanay niya, makakapagmana siya sa tatay niya even though lumisa na yung tatay. Ngayon, technically, you could ask, in fact, I have people who are inquiring about kung pwede nga bang ilipat sa nanay. Technically, pwede, but the ground is, if your surname is causing embarrassment or scandal, at 2 years old, and it's a very common problem, di ba, na single mom, I don't think that the courts will see this as a pang-exceptional reason kung bakit para baguhin. Plus, mawawala yung advantage ng bata na meron na siyang parang built-in proof sa kanyang birth certificate kung sino ang kanyang ama at pwede siya magmana doon. Tungo naman tayo ngayon, Atty. Micah, sa isa pang katanungan. Ang sabi niya, magandang araw po sa inyo, attorneys. Napakalaking tulong po ang tabas ng batas sa bawat Pilipino. Atty. Micah, napakagandang comment nito, no? At nawa po ay mapalagana pa natin ang kaalaman na meron tayong ganitong programa tuwing Sabado ng umaga. Kaya pakitulungan niyo po kaming i-share ang ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Ayan. Salamat po sa inyong serbisyo. Ito po ang aking sitwasyon. Hiwalay at sumakabilang bahay po ang asawa ko. Okay, so we have to be very careful. Buhay pa, pero nasa ibang bahay na. Buhay pa, pero nasa ibang bahay. Ayan, married, hindi annulled. Ito po ang kanyang katanungan. Kapag merong mga properties na nabili ang asawa ko at ipinangalan sa mistress o anak nila, may habol po ba kaming mag-iina? At ang pangalawang katanungan, meron bang kinalaman ang haba ng panahon na magkahiwalay para mapawalang bisa ang kasal? Maraming salamat po at God bless you both. Atty. Micah, merong malinaw na kasagutan ng family ko patungkol sa ganitong sitwasyon. Of course, kung ano man ang naipundar noong sinasabing mistress at ng kanyang asawa, doon sa mistress at sa kanyang asawang lalaki, co-owner sila doon. Yung share noong kanyang husband, yung share ng kanyang husband ay mapupunta dito sa kanila dahil married siya, Married siya dito sa kanyang asawang lalaki at anuman ang mga pinupundar ng kanyang asawang lalaki ay meron silang share doon bilang legitimate wife and children. Yes. At doon naman sa isa, nakatanungan na Atty. Micah, ay maski napakahabang panahon na magkahiwalay, pero hanggat walang decree of annulment from the court or walang decree of nullity of marriage from the court or nananatiling buhay yung asawa, married pa rin po kayo. Maski na napakahabang panahon na hindi magkasama. So actually, Attorney Chona, ang kanyang ang situation niya, is worried siya na baka mapunta sa mistress. Ngayon ganito, there's a possibility that you'll have to fight for it in court. Kasi, for example, kung bahay at lupa o sasakyan, mangyayari dyan, ipapangalan yan kay mistress, di ba? So you might have to go to court to claim possession over those properties. Kasi after all, kasal pa kayo, it's binili siya using his money. Ang sa akin be prepared for a legal battle kung kailangan yung i-prove, for example, yung substantial na properties. Maybe yung mga malilit na bagay hindi, pero yung mga bahay at lupa, ganon. May right ka doon, but you'll probably have to go to court for it. Yeah.
Okay. Good morning po, attorneys. Yung dalawang titulo ng lupa namin ay sinanla ng in-laws ko. Hindi ko lang mapatransfer sa pangalan ng kapatid ko. Ano ang dapat naming gawin? Attorney Micah, kasi kapag ganoong nakasanla, ibig sabihin may obligation pa, no, involving another person. At of course, kailangan malaman natin na nabayaran na ba yung sanla na yun. In that case, dapat pwedeng ma-redeem, no? Baka pwede pa nga bang ma-redeem kasi may period din yan, no, na kinukonsidera ang batas natin for redemption of property. Yes. Ang dapat siguro ang kailangan nila doon is to talk to the bank or kung sino man sana hindi loan shark ha, sana legitimate financial institution kasi mas madaling kausap yun eh. Hindi sila magte-take advantage kung ano lang yung terms ng agreement. Or you may want to get a lawyer para tumulong, di ba? Di ba, Attorney Chana, para malinaw pwedeng i-explain sa inyo ano ba talaga ang batas tungkol dyan. Ayan. So, may isang katanungan pa. 2 po ang anak ko. May house and lot po ako. Pwede ko bang ibigay sa panganay na hindi napipirma ang bunso? Kusang binibigay ng bunso ang parte niya. Ayan. So, Attorney Micah, your take on this question. Okay. Actually, depende kasi yung mode of transfer. Di ba? But in most modes of transfer, let's say sale, donation, ganon, it is better. No? Let's deal with it that way na lang. It's better na may written consent yung ibang heirs para hindi na pag-awayan kung bakit binigay sa kanya. Walang binigay. Especially kapag second, third generation na. Kasi madaling gumawa ng kwento eh. Yung tatay namin hindi binigyan, yung tatay nila binigyan. So it's better na may ganon, may written acknowledgement or even just emails, actually kahit proof lang para meron kayong paghuhugutan na nung pinag-usapan namin to, okay lang kay other brother na hindi siya bibigyan ng parte nito kasi meron na siyang share niya or whatever. Better in writing talaga. Avoid misunderstanding. Kasi Attorney Micah, maging yung sinasabi nating waiver of rights, yung nagpapaubaya ka na, no? Hindi mo na i-assert yung karapatan, kailangan talaga in writing para malinaw, no, na merong pagpapaubaya ng kanyang share, no, doon sa property na yon. Yes. May katanungan pa, attorneys, my husband died December 2012. I was not able to file estate tax return. We have extrajudicial settlement, but I was not able to have it notarized then. Pwede ko pa po bang gamitin ang extrajudicial settlement notarized just today? Oh, yes. Yes. Wala namang changes, Attorney Micah, dun sa mga nilalaman ng extrajudicial settlement, na document. I-update diba? Na lang. I-update kasi let's say even if sabihin natin may nagbago, may namatay pa. God forbid. Pero may nadagdag pang properties. Yun. So kailangan i-update. Ang mangyayari diyan, no? And you can actually take advantage of the tax amnesty kasi 'di ba yung dati 6 months, we just discussed it, you had 6 months to file. Pero ngayon under train law, may train law, tapos meron pang amnesty, pwede kayo mag-avail para yung mga surcharges don't go too high, no? Take advantage of that. But I suggest consult with a tax practitioner para ma-explain nila sa iyo kung ano yung pwede nyong i-avail na mga amnesty o bawas or advantages. And of course, we are praying na ma-extend ang amnesty na ito, no? Wala tayo actually. Naghihintay at nag-aabang. Okay, ayan. So, isa pang katanungan, blessed morning po sa inyo, attorneys, bumili ng lupa, yung 3 magkakapatid, binukod yung right of way. Ngayon, yung right of way po, pinangalan lang sa panganay. Namatay na po ito. Ang anak nila, ang sabi ng anak nila, kanila na raw po yung right of way. Paano naman po yung 2 naiwan na kapatid? Wala ba silang karapatan? Kasama naman silang bumili noon. Salamat po. Actually, Attorney Micah, na-deal natin tong question to the last time at mukhang
parang follow-up to, no? But nevertheless, yung hinihintay nating information, hindi pa rin nakalagay dito, no? Kasi ang tinatanong natin dito sa nagpadala ng katanungan last Saturday was, yung bang right of way, yung kabuuan, ng right of way na yon, yung bang tatlong magkakapatid, yung kanilang properties, nag-contribute ba lahat doon sa right of way? Yes. Saan O yung nanggaling? isang kapatid lang, na nasa dulo na sinasabi, na siya lang ba? Property lang ba niya ang nagbigay ng right of way? Yun ang hindi malinaw. Sana they would provide that information kasi doon natin makikita ano ba yung mga karapatan nila, may right ba to reimburse yung pinagkunan, baka kasi lumiit yung property nila pero hindi naman nag-contribute yung dalawa. So yun, we need more information, Attorney Chona. Yes, pakilinaw lang po sa amin kung saan nanggaling yung right of way. Doon ba sa tatlong magkakapatid, nakuhanan bawat property nila to constitute the right of way, or isang kapatid lang sa property lang niya kinuha yung kabuuan ng right of way, no? Along that line. Yes. Ayan na lamang po ang ating oras sa ating Payo de Asuntos segment. At kung hindi po niyo napakinggan ng buo ang aming kasagutan, maaari niyong balikan ang ating naging pagtatalakay ng ating mga katanungan na binigyan daan kanina. Yan po ay sa pamamagitan ng pagbalik sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio. And of course, dito sa ating Tabas ng Batas, FEBC. At syempre kung hindi po nasagot ang inyong pinadalang katanungan, abangan nyo po ito, nakapila lang po ito sa susunod na Sabado, garantisado. Sige po, dumako na po tayo sa ating prayer time. Mahal namin Panginoon, maraming salamat po sa time na laan namin sa program na ito para mapag-usapan ang mga legal needs ng ating mga listeners. Lord, pinagdarasal ko na bukod po sa legal advice, higit pa po sa legal advice na binigay, maramdaman po nila ang inyong pagmamahal, ang inyong paggagabay, at ang inyong kapayapaan sa kanilang mga pinag-aalalang mga bagay. Lord, there is nothing legal or personal or spiritual that is outside of your control. And I pray, Lord, na habang kami ay lumalapit at umaasa sa inyo, lagi po namin makikita ang inyong pagkalinga sa amin. Lord, I pray that you would just embrace each person, lalo na mga nakikinig na naghahanap ng boses ninyo. Hindi po sa amin marinig, pero sa puso po nila, dahil kayo po ang hinahanap, kausapin niyo po sila. Let them know how much you love them and you care for them. Ingatan niyo po kami lahat until sa sunod po namin pagkikita dito sa programa. We love you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat aming mga kaibigan sa iyong muling pagsama sa amin dito sa programang Tabas ng Batas dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito po ang programang Tabas ng Batas na papakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel nating 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 on GC TV. At kung meron po kayong batas na nais na mapag-usapan dito sa ating programa, maaari niyo ipadala ang inyong suhestyon. Kasama na rin ang inyong katanungan dito sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. Sa tulong ni Absidy Ferrer, ating Progtex JV Tabo, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV, si Miss Abby Glindo, Chris Rosete, Wenmark Balatukan at Eileen Valdez at mga kasama po natin sa Bukawi Transmitter site. Kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Micah Rachel Cruz. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzales. Nag-aanyaya sa inyo lahat. Nasamahan kami ni Attorney Micah sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po natin tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas@info@dzas.febc.ph.